sa First Chronicles chapter 16. First Chronicles chapter 16. For all He's done, or for all He has done in our life, sa ato ang ngani kanato, sa tanan nga gihimo sa Dios, gibuhat sa Dios, ngani kanato sa atong kinabuhi. Okay. So atong basahon from First Chronicles chapter 16, verse 7. So go sa verse 7 until verse 14. Okay? Dungano na to ni pagbasa. First Chronicles chapter 16 verses 7 to 14. Okay, nana mo? Say amen. Okay, salamat kayo. So, itong dungano pagbasa sa First Chronicles chapter 16 verse 7, when you read, Then on that day David delivered first this psalm to thank the Lord unto the hand of Asaph unto his brethren. Give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Sing unto Him, sing praise psalms unto Him, talk ye all of His wondrous works. Glory ye in holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord at His strength, seek His face continually. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders, and the judgments of His mouth. O ye seed of Israel, His servant, ye children of Jacob, His chosen ones. He is the Lord our God, His judgments are in the earth. Ang Ginoong panalangin siyang pulong, magampota, Lord, salamat kayo sa imong faithfulness kanamo. Salamat, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord, sa mga Kristohanon nga naa karong hapon, Lord. Anhin sila ng simba ra kanimo, Lord. Salamat sa opportunity, Lord. Hindi kami makapaminaw, padayon sa imong pulong. Dalaygon kay ka. O Lord, we pray. Ikaw lang Jud, maghatag na mong wisdom. Sabta na mo, Lord, sa yano, gani mong pulong. Huwag padayon ka, Lord, na mo, ikaw sangkap ka na ako, magdala Lord, sa imong pulong. Namita ko, Lord Diyos, Holy Spirit, ikaw lang Jud, magagiya ka na ako sa mga butang, ngayon ako isulti, gani, para sa imong mga kanakan. Dalaygon kay ka, Lord, ikaw ang ipasalamatan, Nandungong himaya, mong ibalik na kanimo. Mga po Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Maklingkod. So ito, nagsugdan niya itong miyagi nga Sunday. For all He has done. Tanaw na ito, ang background, nga nung nakasulat si David din sa maong psalm, sa maong awit, sa dihang sa Ark of the Covenant na abot na sa Jerusalem, nabalik na dito sa Jerusalem, sa saktong nga lugar. Kung tanaw nimo ang iyahang kanabitong gikan siya gikuha sa mga kontra nila sa Philistines, and then giunsa ang pagtrabaho sa Dios nga nahimo na balik siya sa mao nga lugar sa jud sa Israel, Jerusalem. So makita nato din nga ang trabaho sa Dios. Kung tanaw na ito, ang trabaho sa Dios sa maong sa maong Ark of the Covenant, kung giunsa sa Dios nga nabutang siya sa iyang saktong nga lugar, o pasaminan po na nato nga unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi po. Amen? So, makita nato dira nga nagtudlo na ni kaning nga psalm sa pagsulat ni King David niini sa iyang pagpasalamat sa Dios, sa iyang kasing-kasing nga nalipay kay siya kay nagihimo ang Dios. Nagtinguha isip hari, isip king, ani nga as leader, ani nga nasud. Nakita mo niya ba nga lahi kung ang Ark of the Covenant naa sa ilang nasud. O sa iyang sa grasya sa yun, naningkamot siya nga mabutang yun din na, no ba nga, yes, dagang challenges na paganay na singala na napay namatay pa sa uza ato kay sayop ang ilang pamaagi, yet makita nato dira ang Ginoo tungod sa iyahang faithfulness, siyang pulong, naabot dito ang Ark of the Covenant. Ug mo po na sa atong kinabuhi ba nga, yes, ang atong kinabuhi ups and down,
Marami tawag roller coaster ng ride. Di lang po nga kung adventure ride. Nga wata kabalo. Unsay nasunahan. Wata kabalo ba nga, uy, mo din gusto sa Dios. Mo din inaani din nga pamaagi. Usay daghang itag plano. Tanawan nimo kung tanawon yun nimo diri daghang plano si David, nindot kay ang plano niya pero pagkita niya sukwahi man dito sa pulong sa Dios. Sukwahi man dito nga unsay gusto sa Dios ang ay buhaton. Yes, na ay nalagasan sila pero learnings ang gyapon na. Ug nana pa sa tong kinabuhi nga naapi learnings. Wala ba nga sa tanan nga gibuhat sa Dios nganhi kanato. As we end this year, kinana man tas katapusan bulan, yes, excited ta for next year, pero atos lang hinumduman daw, unsay gihimo sa Dios. Tanan nga gihimo nganhi kanato. Nimo nato individually, sa atong pamilya, sa church. Amen? Naabay nahimo ang Dios. Naabay blessing nang nakita nimo sa gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. O makita nato diri, naay gitudlo ang mao nga psalm, mao nga awit, nga angay natong buhaton. So, una, kani nga psalm, makita nato dira nga nagtudlo ni nato nga muhatag ta og pasalamat. Makita nato sa verse 8, give thanks unto the Lord. Kay lisod kayo na nga naigihimo ang Dios nga na kanimo, di ta kabalo mo pasalamat sa Dios. Gamay man to pastor. Gamay na para nato pero dako na kay na sama bitaw ng balahibos tong ilong payong tanga gamay ra man ni. Pero dako di kini siya og gamit. Pero ba nga gamay ra kay nga gihimo sa Dios para nimo gamay ra kay na pero kung tanaon jud na nimo ang purpose sa Dios ana dako kay na gamit sa imong kinabuhi. So all we have to do is give thanks. Sa asa nga butang nga atong nga dito ta magpasalamat sa Dios sa iyang goodness. Amen. So verse 34, oh, give thanks unto the Lord for His goodness, for His good, and for His mercy endureth forever. Sa kaayo sa Dios. Sa atong kinabuhi. Amen. Maayo kay ang Dios sa atong kinabuhi. Daghang mga verses atong kung sa goodness sa Dios. Muna, kung isa-isahon na nimo, nahimo na to nga mapasalamaton ta. Di lang sa iyang pagkamaayo, sa iyang mercy. Tanaw na ang mercy gani. Ang ngayon tanang himuon sa Dios nimo. Tungod kay, siyempre, kasala ta, natin na himo ang mga butanga, wa na lipay ang Dios, wa na himaya ang Dios, pero wa na niya himua. Nganha nimo. Ano man, tungod sa iyang mercy. Amen? Pwede na nga, kada sipyat na to, naapoy himuon ng Ginoo na to. Pero tingala ba nga, wala man, salamat Lord. Ano man, tungod na sa mercy sa Dios. Ihatag na niya, himuon ta na niya nimo, pero tungod lang dyan nga, maluluyon kay siya. Wa siya, muna ingon nga, ang tungod sa mercy sa Dios. Unsa kadako ang mercy sa Dios. Nga ni kanato. Ikaduhan na ito, not just we give thanks unto God, we give honor in His greatness. Nga atong tagaan pagyukbo, tagaan atong dakong pagbili, o kanabi itong tanan, dako nga kanabi itong pagtahod, pagsunod sa kadako sa Dios. The greatness of God. He's almighty, He's all-powerful, all-present. Yang wisdom niya, di matugad na to ang wisdom sa Dios. Kung tanawon na nimo, ang creation alone, dili na nato na ambot lang. Kung nakastudy mo o ganing mga nakastudy mga living things, mga biology, ma-appreciate na nila, grabe di kay ang kaayo sa Dios. Grabe di kay ang wisdom sa Dios. Di nato na kanabitang dili nato na madali ba? And all you have to do is honor. When you honor ka, meaning anak nga, imo na nabitaw mo, kuan ba? Di lang, although ang Bisaya dyan na, muyukbo ka. Mu yield
will trust ba nga, knowing ba ang ani ang Dios, dako ang Dios, all powerful siya, dako iyang wisdom niya, saligi iyang wisdom. Amen? Saligi ang iyang leading, saligi ang iyang ang iyang, kan ba? Yes, basin, ganina, natingala mo, ano daw mo ito yung announcement ni Pastor Jiki? Yun, mahimo na po akong statement. Yes, dili nato matugkad ang wisdom sa Dios. Muna lang yung pasalamatan, di nato matugkad. Although sa atong paghuna-huna, okay na kadiri. Ang commitment nako nana diri ang simbahan na. Pero na day lain plano ang Dios. All we have to do is honor. I honor Him. Started lang kung kano sa ka nag-start ang pastor. Nga, every time makadungog ko nga, sa church, there's only one church, only one pastor. Nga, makita na to ba nga, sa kadungtog Pastor Joey, di lang kang Pastor Joey, na po yung mga pastors po nga, mapangutan-an po na ako, mostly, muna ilang advice. So nakita sa kong kagling mga, Lord, usay lain yung plano din mo na ako de. And then, muna naka-deepen sa kong prayer nga to sa Dios. Kaya niabot sa times na ako nga, Lord, ang option dyan na ako ani is, step down ko, himo na akong regular nga staff. Aron, kana nga mga kung muna ikabuton bitaw sa Dios, sa church, padayo na. Step down ko as assistant pastor para kung himuon ko ni preacher ni Kuya, ni Pastor JK, okay. Or mubalik kog secular job. Emanan ko Lord na naman ko asawa, na ko'y pamilya, na ko'y anak. You know, in multitudes of counselors, there is safety. And I believe, na ako'y gipangutana, konsulta ko, katilis Ma'am Rowena, tapos maranding siya nga. Ang ganti, niabot dyan sa time and day, nani akong problema. Na ako sa, crossroads ron, unsa akong buhato. Padong ang step down ko, kay, I do believe mo na plan mo sa Diyos, kamong church. Gingnan ko niya nga, ayaw kid, ni surrender na kas Ginoo. Ayaw balik sa secular. Ayaw balik sa secular. Ni surrender na kas Ginoo. Gamiton, naigiandam ang Ginoo ni mo. May pang mo nang niabot siya niya nga, i-consider daw. Basin, kay gitawag kas Ginoo. Consider daw na. Og mo na dito nagsugod akong prayer nga Lord. Say plano nimo namo. Say plano nimo namo Lord. Lord, mo man i-advise. Sugod kog pray ani. And then wa man ka nagsaba na pastor, karon naman nagsaba. Kung kailan mo nako, kung di pa gani, kung wa pa klaro, di jud ko magsaba-saba. Sa mga kailan ako, di sa jud ko magsaba-saba. Kay di pa lang kaysa pagarpar ta tumiyag, ma-mission jud ko, bala ma-mission jud ko. Pag ay di ay. Mawala kong kredibilidad. Hilom lang. Natahan namin ito sa margin na, Pastor, gina namin itong gidakop-dakop po niya. Mission mo daw ka, Pastor. Wala dyan ko, wako yung, wapo ko niya, di. Smile lang ko niya. Usahay ba, kanang, kay, tanaw ni mo, nga no mo, mission pa man da. Kanindot rin napita. Nanggaki ko sa magulang na ko. Imagine ha, karon mang tuiga, 9 pairs of shoes. Yung ihatag niya nako. Di pakana. Di ba? May ba nga, kung muna yung mong basihanan, mga di ka kalakaw, uy. Binangga ni mo. Kami, binangga niya. Ang asawa. O pa'y labot sa mga gipanghatag niya, mga polo shirt, ang tanan. Kana kung imo lang kwan ba, mo kag sayang na napita kana mga butanga eh.
plus kamo pa. Napay mga blessing, mga ma-receive ninyo. Na ba kung kana? Pero when God has another plan, di ta kadili. Amen. God has another plan, di ta kadili. Mo to nga sa padayog og pray, sigog padayog og pray, Lord, asa mga lugar? Gilid ko niya nga katong nganong bansalan man, ambot lang kada uli na mo dito sa agi mi diri before mi abot og Davao. Kada agi na ko nang napita, sige jud pangutan na sa akong asawa. Pila ka magsimbahan? Kasi pastor, nay simbahan ri. Nay pastor ri. Moro jud na. Wa pa ko kabalo unsa na. Nay isa ka pastor. Tulo to ka simbahan, pero nay isa nga magdadako nga pastor nga dako nga church dito, ang dugay ng nga church. Sige, kada balik na sa dito uli na sa mulingi jud ko bansala na. Ambot lang sa ikalipay na ko doon dapita. Wa ko kabalo unsa. Og mo nagi pahinumdom sa Ginoo nako. Dito. And then kanang niabot pod sa time nga kana bitaw Lord wa koy na koy auntie dito pero tugos ka grabe ka Katoliko. Ngingko nga dili bitaw ka kamingon nga kani mo sing mo na ianda mo na atong i-minister. First cousin sila ni mama. Pero na remindan lang ko ba nga kana ba nga sa panahon ni Abraham at sa mabasa nato sa Hebrews chapter 11 ba nga si Abraham nisunod siya sa Dios not knowing whither he went. Asa siya padung. Ug mo na akong ikuptan ko. Lord, I have to exercise my faith. Wa ko kabalo sa nanundang dapita, Lord. Wa ko idea layo na diri. Layo na layo na sa Truth Baptist Church. But I have to exercise my faith. Nay nanguntahan ako sa usa ka kanang mangunsulta pud ta sa usa ka pastor. Yan siya nga ipadayon ang legacy si mong papa. Yes, dira. Ang legacy si mong papa pagtuo. It's faith. Wa bitaw nang unsa niyo da pagtuo man na. Enjoy mo da sa inyong church. Tugod man nas pagtuo. Nga bitaw tanan nga nakita nako tanan nga ako ang grabe tawang i-reason out sa Dios ba? Nadyo siya tubag. Nadyo siya tubag. Lord, di mo kabalo. Siya nga, kaya lang, 2 Corinthians chapter 3, your sufficiency is of God. Ano ba? Grabe tawang, sige pa dyan kaglalis. Kiglalis pagkas Ginoo. Muna nga, sige ko ganun, Lord, kanus aman, kanus Lord, wako kabalo kanus Sanihan ko, Lord, sagdi lang, Lord, muduol niya kong kuya, mananghid ko niya. So, sige na kong plano nga muduol ko niya. Ang gano'n, yun siya, sige na kag plano ha, unhan bitaw ko, pangutana bitaw kong kuya itong Sabado, Brad, basi nagplano ka, mulakaw ka, Brad, mo mission, Brad. Sultiin lang ko. Basin ba? Nag-consider bitaw mi Brad. Dito sabi na kong nagtuo ko nga siya, ay sa Brad ha? Pabutol na to Brad. Pero siya Brad, sige Brad, blessing na. Importante ka. Dito mo na ibdag kag tunog mga, hala. Day. Ano ba nga itong, sa yung mga what if sa una ba nga, what if no, di sa sugod si kuya. Pero naman, siya may niyon nga, sige Brad, lakaw. Sige Brad, sa plano ni mo na nagstoryahan na yung pagka-Sunday. Brad, gano'n sa amin yung plano ni. Connect year Brad, mga May. After siguro sa anniversary. Pero nag-pray pa ko. Munang, kita na ito ba nga, sa Romans chapter 12 verse 1, nabi itong, present your bodies a living sacrifice. Nabi itong, magpagamit ka sa Ginoo, pagbuhat sa Ginoo, unsa iyang gusto, or sa imong gusto, buhaton yan nimo. Ayaw.
subay unsay gusto sa Dios buhaton nga na nimo. Subayan na. Kay kanang ng word nga living sacrifice ba nga sama kanang bitaw kanang sacrifice ba nga lamb. Sama bitaw ni Isaac sa diyang gi-sacrifice siya ni Abraham. Wa jud makita niyo sa Bible nga mingon siya nga nag-wrestling pa sila. Wa jud siya nakita nimo sa kuan nga kuan pa ba naglalis pa sila. Nagpaabot lang siya ba nga nagpaabot lang siya nga. Ba nga dili ka kabuot. Dili ka kabuot. Muna yung sabdan ako, yung bang Lord, ako may nagwali ani Lord. Lagi. Nganom day, kinsa hindi mo apply ana. Lain tao, ikaw. And muna nga, balik ng istorya niya, Kuya ganina, salamat kayo. Gaan siya, nakita po na ako nga, Red, kuan po siya, engaged na siya sa church. Moment to sa unang mga bitaw, Lord, kuan pa man kayo si Kuya, kuan pa man siya ron. Pero at least karon mga bitaw, nakita niyo bang planado na next year, excited na siya for next year. Kana bitaw nga anak ko nga, na jud kuna bitaw kung Ginoo na imong trabaho, iplansahon jud niya tanan. Yes, mga gan, wa kan hadlok pastor. Nahadlok ko eh. Hadlok na, kagoy pamilya ko, nakoy asawa, nakoy anak, 2 years old pa nas gami. But I have to exercise my faith. Man, this faith over fear. Salamat sa Ginoo muna itong gilid niya itong devotional atong Friday. Kita na ito nga sa Psalm 31 verse 24 nga, be of good courage and He shall strengthen your heart. Ano ba, ipakita sa Ginoo ba nga may sugon ka, dayon strengthen din niya imong kinabuhi ay imong kasing-kasing. Ano ba, kay usahay good pag ingon pa lang daan natin challenges, di na ako na makaya oy, dagang kitag rason. Dili ka trabaho ang Ginoo nimo. Muna nga, ipakita sa Ginoo nga, yes, mayon ka ang health, nanay bagong pamilya sa akong mga maintenance. Pero I know, ang Ginoo, I do believe ang Ginoo provide. Amen? Muna nga, suportay lang sa plano sa Dios sa mong kinabuhi. Need your support. Kay, di lalim. Kabalo kung di lalim. Pero excited ko. Kung sa himuon sa Diyos. Na ba? Kung sa himuon sa Diyos. Sa atong kinabuhi. Sa mong kinabuhi din. Kung sa pag-yandam sa Diyos sa atong kinabuhi. Sinuha din. Amen? So, salamat kay muna ba nga, when you honor God, di lang tama sa baba. Ipakita na mo sa ni-trust ka ba? Kami daw, nisalig ka niya. Lord, yes, nituo ko sa imong pagagamhanan, nituo ko, Lord, faithful ka, nituo ko, Lord, sa imong character ni mo, Lord. Tuhuan ako na ang imong ang wisdom ni mo, imong faithfulness, Lord. Patabangi ko nga, makasalig ko na. Importante ang pagsalig man. Yes, pwede tamingon na nag-honor mo kung Ginoo sa ebidensya ni mo. Saligi. Salamat sa Ginoo nga makita nato dira nga every time nga marbang nga nagaduol nakahuman ang tuig. Ang faithfulness sa Dios makita ng mga may lain niyang gikuan sa guwa, redeeming the time because the days are evil. Amen? Munang, if ever, nainabot ng mga storya, di maura, ay na lang itong piminawa. Kung sa'yo mga kuan nila nga, mga haka-haka, basino, ay na lang. Ato hapit na mo balik ang Ginoo. Tabangay ta diri, amen? Tabangay ang ministry diri, maka-reach out more sa kalag. Salamat nga, maka-reach out niya punta dito sa bansalan. Amen?
Muna nga, yes, Sir Pastor JK, kinalas yung support. Bangi. And then, kami po through prayers. So, amen. Muna nga, excited. Yes, cool ba, pero excited for next year. Ano man. Ang Ginoo, faithful siya. Ang iyong Ginoo, ang atong Dios nga atong gisaligan, faithful siya siyang promises niya ni nato. Faithful siya siyang word, iyang mga pulong. So, sa mong padayon nato ni, mo pa yung isa makita nato doon nga unsay angay natong buhaton. Kaduha makita nato aside lang nga we should atong katuna nato nga kita mo hatag og pasalamat sa Dios, hatag pag-honor, hatag pag-glorify sa Dios, hatag glory sa Dios. Makita nato sa verse 12. Remember His marvelous works that He hath done, His wonders and the judgments of His mouth. Sa Dios, nga sa gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, atong hinumduman ba, unsay mga milagrong butang, natay mga butang nga atong hinumduman, ang mga milagrong butang sa Dios, nga gihimo sa atong kinabuhi. Amen? Gihimo niyan. Last year. Na ako yung nabasahan. Pilatag type, kung ato, ready ba to? From the Key of Thanksgiving. The key of thanksgiving in the present is remembering what God has done in the past. Amen? 2024, o sige, gihimo. Aron thankful ka karon, imong hinumduman nimo unsay gihimo sa Dios. 2024 o dili mangani 2024, 2023 or sa mga miaging mga panahon, miaging katuigan, unsay mga milagrong gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Yo? Ako moingon ka nga unsay gihimo sa Dios sa amo sa mong magtiayon, nabot sa gami. Milagro na ngano man. 3 years good, 4 years good may nagpaabot. To the point na niya ba nga Lord, wa ko kabalo Lord unsa. Unsay asay problema, siya ba ako? Masawa ba? Ako may problema. I know, kita tanan nagampo. Amen, salamat sa iyong prayers. Pero salamat sa Ginoo, milagro na sa Ginoo, naabot sa gabi. 2 years old na, nagdagan ng ganit diri. Ano man? It's a wondrous thing. Mga kaibulungan na. Unsa pa kuno hinumdum ko sa ingon nga sa mga butang nga gihimo sa Dios. Ngani namo how we survive. Tanaw na to this next year. 5 years na si daddy. 4 years na si mama. Pero salamat kayo. Kapadayon gyapon mi. So, milagro na sa Dios. Sir JK, milagro na sa Ginoo. Despite sa health issue, health condition niya karon, nakapadayon lang yapon, milagro na sa Dios. Ug mo po na sa ninyo po, ngano nakapadayon magkakaron? Unsay gihimo sa Dios miagi? Amen? Munang thankful ta karon. Ano man, naigihimo ang Dios sa atong kinabuhi. O kanang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi sa miaging mga panahon, this will be an indicator of what He will surely do in the future. Amen? O kana kung gihimo na sa Dios karon, himuon na gyapon na niya someday. Himuon na gyapon na niya sa future, amen? Kung naay gihimo kay gisugdan ang Ginoo himo sa atong kinabuhi, himuon na gyapon na. Nagyapon siya giandam. Hinumdum ko. Sa diyang I think mga kuan pakwato. Mga mo pagsugod nako sa trabaho ato gingnan kong mama. What if kid no? Tawgon kas Ginoo. Gingnan ko mama. Tawgon kas Ginoo no. Ana ba mo start kog work? Unsa imong kuan kin? Unsa imong respond? Ko musunod ko ma. Kami raman tong duha. Musunod ko ma. Ano man? Kabalo man ko nga unsay ang gihimo niya nato karon sa ani nga church
Mo po na himuon sa Dios sa ngadto niya kung magsugod kog church. Amen? Maura po na. Unsay gihimo sa Dios gikan 1987 until karon, I do believe 2025, yes, di man sayop, di man yun na sayon ang mag-start. Pero masaligon ko, excited ko, unsay himuon sa Dios. I do believe na ihimuon ng Dios sa work dito. Umunay makapahupay ba sa mga butanga, kada bitong naghatag na tog kahadlok, ano man, nanay gihimo ang Dios sa atong kinabuhi oy. Surely, iya po nang himuon. Naa pa siya giandam ug himuon na niya in the future. Amen. Hinumdumi daw, unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Naibig sa mga bago, ang kaluwasan, yes, blessing kay na. Na-save ka. Nga imong kinabuhi, unsa ka, latagaw sa una, pero karon nanay meaning imong kinabuhi. Milagro na sa Dios. Diba? Usay, di mo gutaka, kung di na ito matugkad na, bakit? Hindi ito thankful. Muna excited, muna mga kung gihimo na sa Diyos mo, sugod pa na. Di ba? He who began a good work in you will perform it. Ito, pilang nagkuan ko diri. Philippians. Kaninang makalimot ka usahay. Philippians chapter 1 verse 6, being confident in this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen? Will perform it until the day of Jesus Christ. Kanang word, day of Jesus Christ. Hantod pagbalik na ni Jesus Christ. Ato pa, walay putol, walay undang ang pagtrabaho sa Dios imong kinabuhi. Sugod og blessing kay na gisugdan ka sa Dios karon. Gisugdan ta. Nagsugod na ang ginugtrabaho sa itong kinabuhi. Yes, patrabaho lang. Just be available. Yield. Mayroon ba nga, submit lang. Usay, ayaw lang pagbuot sa Diyos. Submit lang. Kung diri ka, obey lang. Supay sa pulong sa Diyos, obey lang din na. Ano man, nagtrabaho siya sa inyong kinabuhi. O kano sa namundang, sa diyan makikatubang na taniya dito sa langit. Amen? Kanindot, anak. Tato pa de, ay pa'y giandam ang Diyos. Nga hinato, nga blessing someday. Amen? Muna nga, hinumdumi daw. Unsa ang gihimo niya? Amen? Ano sa gihimo niya? Yes, looking back. How we started, salamat na mga pictures dira. Manang, sige ko gawin ba, sige imagine ba nga. Nanapoy na ba nga, kinsa ano bitong imagine ba nga, hello, ayo, nas pastor, narigi padala daw nga kuan daw. Kumba na ni. Ano man, mo may gihimos, ginona mo da. Sa una, bata pa din kuya. Pagka high school na mo, nain mo kalit lang mingon nga, pastor, dalaan ning isa ka box, pastor. Abi na kung saan isa ka box, puros dilata. Salamat na Sir Alan Ri o si Ate Cecil. Kakuan nila before, nga, tao nga gigamit dito nga, dilata. Na-point ko, di na kung biplop na po. Ano naman eh, kuha sausage, corn beef. Ano man, faithful ang Diyos, oy. Excited ko nga mo, na po niyang himoon. Amen? No?
Niya mo, himuon na po na. Niya. Excited ko. Remember His works and His wonders. Daghan. Daghan pa. Yun sa pag-sustain mi sa Dios. I know. Sustain yapon mi na mi someday. Dito. Amen? Di mi biyaan sa Dios. Ikaduha, makita na diri, aside lang sa works and wonders, unsa pa yung mga butang nga angay na itong hinumduman. Now, sa verse 12 lang yapon, remember His marvelous works that He hath done, His wonders, now, and the judgments of His mouth. Remember His wonderful works. Kadua, remember God's word. Amen? Remember His words. Unsay mga promises sa Dios. Amen? Unsay mga promises, hey, hinumdumi daw, basin I know nakalimot na ta, unsa man itong nakatunan mo nga mga promises sa Dios. Sumala siyang pulong. Ano ba, hinumdumi daw to. Usahay mo nang, di ta ka exercise ng faith, kay usahay, nakalimot na ta, unsa day mga promise sa Dios nga today. Baliko na to, blessing. What a promise of blessing. Proverbs 28:20. Can you memorize pa na? A faithful man shall abound with blessings, and he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Amen? A faithful man shall be abound with blessings. Promise na sa Dios. Usay gikapoy na ta, kapoy man din mahimot ang faithful. Yes, kapoy. Pero ayaw kalimot nga, hey, na-reward yandam Ginoo. Blessing. Di na ko kalimtan dari sa una, Isaiah 1:19. Amen? Hinumdum ba na, Isaiah 1:19. Dungano na to, ayaw na lang sa kwan, ayaw ablihin nyo ang Bible. Ayaw na lang kwan, ang nakamemorize. Sige, ready, say. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Amen? Usahay, kung mag-allow sa Ginoo atubang ta ng mga problema, usahay ba nakalimot ta, usahay mga promises sa Dios na to. Numdumi. Amen? Numdumi. Psalm 84 verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Amen? No good thing. Walay mga mayong butanga pugna sa Dios. Tarong lang. Amen? Magkapoy, lami na, nindot na kayo, na, mo testing sa sala. Ay, numdumi niyo. When you walk uprightly, why maayong butang pugnan sa Dios? Ato pa, maka-expect ka mga blessing, nagyandam sa Dios, nga nanimo. Jeremiah 33:3, amen? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Diritas mga natay kabalaka. 1 Peter 5:7. I know, kabalo, kakawan naman eh, pero hinumduman na to. Kayo sahay, nga nung sige tagkabalaka, waman ta, di man takasandigan eh. Bebe, casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Kanindot, nasaad sa Dios. Casting na, itog yan. Nung saya itong kabalaka, itog yan. Ano man, kabalota ang Ginoo. Wala hikaw niyang pagpangga na to. Tayo ba, makalimot lang ta ba? Muna salamat, ani nga sa naging pahinumdum mga ayaw kalimti. Matthew 11 verse 28, come unto me all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. It's like tayong kapoy kayo.
burden kay ta. Pero salamat sa promise sa Dios. Duol. Come. Duol sa trono sa Dios. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? Yan na natin kahadlok. Hebrews chapter 13 verse 5. Yun ang pulong sa Diyos. Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? As ngayon, be content with such things as ye have. Nga ba, kung tindo, muna, di man singon nga, di na lang ka mangandoy o mga dagkong butang, kundi, ba, kung sa paghihatag sa Ginoo karon, pasalamat sa Ginoo. Di ba? Kanindot, anak. Ano man? Ebidensya na nga, ang promise sa Diyos nga, di ka niya biyaan, di ka isalikway, na. Ano man? Iyahang, na ba, nga na siya gihatag nga na ni mo karon. Inanang contentment. Nga Lord, salamat kay Lord ha. Salamat kay Lord nga ihatag mo ni karon. Salamat kay Lord nga, mo ni, sugod pa ni Lord. Naibig kami, Lord, may minsan yun, nag-desire mo mga 4-wheel, pero ang gihatag sa Ginoo, 2-wheel, motor, sakti lang. Muna nga, be content. Ikalipay na. Kung ba nga mapasalamaton ka sa Diyos, nga muna gihatag sa mo karon. Ano man? Promise na sa Diyos, fulfillment na sa Diyos nga, I will never leave thee, nor forsake thee. Di ka biyaan. Mulang saan ni karon. No someday, na ako'y giandam ni mo. Amen? Kaya usahay manggod, kung ihatag nas Ginoo, sa atong i-desire, magpabilin siya siyang pulong. Ang problema lang, kitay mo layo niya. Ano man? Gitubag naman tas Ginoo. Amen? I-supply nas Ginoo akong gi-desire. Di ba? Kasagaran ko. Imbis nga, gi-bless ka, aron nga mo duol ka sa Dios. Ay, nahitabo nga, sa diyang gi-bless ka, nakadawat kang blessing, di na nung ka makita ang simbahan mo, may lisod. Pero mo na, kabalo magug ang Ginoo nga, sige, kanina sa. Second Timothy 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen? Ang ginawa na nahatag na to sa spirito sa paghadlok. Yes, hadlok. Ngayon nga, hipokrito kung mingon ka, wako na hadlok, wako na balaka sa akong asawa, wako na hadlok sa akong anak. Kung sa namin sa mission field, pero salamat ani nga verse. Ang ginawa, naghatan na to sa spirito sa paghadlok. Nagka-home, strengthen na niya, na ang gugma, kanang word, sound mind and peace ba nga. Nga, sabi ito ang Ginoo ng mga, sige lang, naalagi ko. Kuyugan lagi ka. Ito na ang gibasa sa Psalm 31 verse 24 ganina. Iwason lang na doon eh. And the third thing, kinanlan na ito, may hinumduman na ito. Ato ang hinumduman. We should remember God's faithfulness. Kita na ito sa verse 16, chapter 16, verse 15. Be mindful of His covenant. Be mindful of His covenant. The words we had commandment to 1,000 generations. Even of the covenant which He had made with Abraham, and of His oath unto Isaac, and hath confirmed the same to Jacob for law, and to Israel for the everlasting covenant. Makita niyo ba kanang covenant nila? Sa dihang ni promise ang Dios nga na ni Abraham. Iya tong gi-fulfill. Amen? Inaana ang faithfulness sa Dios. Ang faithfulness sa Dios, makita na to ba nga? Yes,
Unay times atong kinabuhi nga di ta faithful niya pero siya nagpabiling faithful nga to. Amen? So yung promise niya nga, hey, di ko mausab. The same God yesterday, today, and forever. Amen? Inana ang faithfulness sa Diyos. Nga, kung tanawin nga mo ni, nga, yes, naabot na sa panahon ni David sa dihang nana. Dran yun makita na to, gikan pa kang king soul, nga, ba, nga, usan na dyan sila ka, nasud ba? Nagsugod lang dito sa promise ni Abraham. Although niabot sila nga na-slave sila sa Egypt, pero gipagawa sila sa Diyos, padung sila dagan ng panahon ni Joshua, panahon sa mga judges nga na-victory, na-defeat, na-victory, na-defeat. Pero sa panahon jud King Saul nga himo silang nasod, fulfillment na sa Diyos. And ana ang Diyos, iyang faithfulness sa iyang saad. Amen? Kita na sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know ye therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Amen? Ang Diyos, siya ang Diyos. Faithful nga Diyos, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generation. Ano ba nga? Nakita, na-experiencehan na to ang faithfulness sa Diyos. Inumdum lang yung mga tanan nga inumdum lang ko ba nga itong ingon ni Daddy sa una ba nga Lord, ako gitugyan ako kinabuhi na pamilya ni mo surrender mi para sa prosabot ta Lord. Ayaw tuguti nga akong mga anak ma-hospital. Salamat sa Ginoo. Hospital, kinumdum ko na hospital ko, katuran gi-avail na ko ang healthcare sa company. Inana ang faithfulness sa Diyos. Huwag mora po na akong i-claim niya, Lord, surrender man niya sa akong asawa, na akong anak. Lord, ako po nag-i-claim, kung sa i-promise, kung sa po i-covenant or vow, i-claim to na Lord nga, Lord, ay tuguti nga ma, hospital. Ako, akong asawa, akong anak, hangyo lang mi. But I do believe, inana ang faithfulness sa Diyos. Pero pastor ilaw niya. Aw, nailain to mo ang Ginoo. Pero dili na ba nga dili ta mo biya. Dili mawala ang atong pagtuo ba nga. Ang Ginoo na to faithful. Amen. Faithful ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. Move down sa Lamentations chapter 3, sugos verse 21. This I recall to my mind. Di ba? Ako yung gihidumduman. Therefore have I hope. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Tunahan mo rin ang maunga passage tungod sa sala nilang sa mga sa nasod sa Israel. Nag-andam na lang si Jeremiah nga, Lord, basin ugma, patay namin. Uy, buhi pa manday ko. Buhi pa manday. Nakamata pamitanan. Muna yung mga nakinumdum siya. Inaana day kadako ang mercy sa Diyos. Inaana day ang faithfulness sa Diyos nga. Sa diyang gipromise niya kang Abraham. Until katong panahon na ni Jeremiah. Sa diyang si Jeremiah nahimong prophet ani. Nagpabilin ang faithfulness sa Diyos siyang pulong. Amen? Kung gihimo na sa Diyos, sa mao nga nasod niya, himuon po na sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Amen? Himuon po na niya sa tuwang kinabuhi. Instead, nga marami tawag guol ta,
Supposedly excited ta for next year. Ano man naay gianda mong Ginoo nato. Amen. Banga sa dihang gihinumduman nato, unsay gihimo ang Dios? Unsa ang gihimo niya? Hinumduman nato ang pulong niya. Hinumduman nato ang faithfulness sa Dios. Excited ta. Ano man? Naapod siya himuon. Naan niya siya himuon someday. Amen? Salamat sa iyong pulong. Mag-ampo ta, Lord, salamat kayo sa imong faithfulness. Salamat kay Lord. Katinuoran sa imong pulong. Yes, Lord, na times nga di mi faithful. Pero Lord, ikaw nagpabiling kang faithful. Himuha mi, Lord, nga amo nang hinumduman. Hinumduman na mo, Lord, mga butang, mga milagro, gihimo nimo sa among ginabuhi. Tanan, Lord, nagitubag nimo sa pag-ampo, nagtuon mi nga dili. Pero salamat kay Lord, imo nang gipakita kanamo. Og Lord, masaligon mi, imo po nang himuon niya sa future. Lord, salamat sa imong pulong, Lord. In times nga kinahanglan mi kadasig, pagdasig, Lord. Salamat nga naa. Ready ni imong pulong, Lord. Sa pag-comfort na mo, sa kuan na mo, Lord, nga mo padayon mi. Salamat, Lord, sa imong faithfulness. Og Lord, tabangi mi. Amo ning mahinumduman. Salamat kayo sa tanan gihimo nimo sa among kinabuhi, Lord, padayon na nga mahimo ming mapasalamaton nimo. Dalaygon kay ka, Lord. Kung giulit na nang dungog himayan ra kanimo kay kaura jud ang yan, ulian ani makadawat aning tanan. Ug yan po, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen.